Friday ba ngayon? Chinek nyo na ba maigi kung Friday ngayon? Ha? Chinek nyo? Baka hindi tayo sigurado. Friday, oras po natin sa buong Pilipinas. Meron tayong 6 na minuto makaraan ng alas 10 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Iling ni dating Pangulong Duterte na hindi dumalo sa kanyang confirmation of charges hearing sa ICC, inihirit ng prosecution. Ronda Pilipinas. Posibleng kaakibat na panganib ng maagang deklarasyon ni VP Sara ng presidential bid sa 2028, tinukoy ng isang political analyst. Malacanang hindi nagpatinag. Ronda Pilipinas. Panibagong nagbawa sa presyo ng mga produktong petrolyo, nakaumang na sa susunod na linggo. Ronda Pilipinas. Unang pagpupulong ng Board of Peace ni US sa President Trump nagtapos na. Ronda Pilipinas. Kasado na ba ang inyong mga lakad ngayong wood? Kung hindi pa alam, mamaya ang magiging lagay ng panahon sa Austin. Ronda Pilipinas. High-speed hitters sa PPL All-Filipino Conference. Pilipinas. At Iwamoto at Panfilo Lacson Jr. engaged na. Ronda Pilipinas. Naniningil ng service charge ang self-service na establishmento. Alamin sa NBI, nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. Totoo nga ba na nakakahawa ang paghikab kapag nakita o narinig sa ibang tao? Mamaya, let's prove it. Ronda Pilipinas. Oo, DICT, YouTube at Google nagkasundo sa mas mahigit o mahigpit na aksyon kontra online sexual abuse and exploitation of children, scams at misinformation. Alamin kung fact or fake. Aha! Friday! Kumusta kayo on a Friday morning? Kumusta kayo mga ginigiliw? Ano? Tama ba? Ginigiliw. Ginigiliw na mga kapatid. Mga magulang. Ayan, kumusta na kayo? Ha? Kayo ba'y isa sa mga nag-aalala sa mga bumabata na nagbubuntis? Totoo ba itong report ng Popcom na 138,000 na mga menor de edad ang nabubuntis? My goodness! Napakalungkot! Bakit nangyayari ito? Ako ho'y kaunting re-research tungkol dito sa RH bill. RH, yung RH law, di ba? Yan ang aking Nako, ang bagal ng internet. Yung RH law natin, libreng family planning services, maternal care, at sex education. Ha? Para may access ang mga kabataang ito. Ha? Ang responsible parenthood and reproductive health law, yun yung tinatawag na RH law, sa Pilipinas ay naglalayong magbigay ng universal access sa mga serbisyo ng reproductive health tulad ng family planning, maternal care, at sex education. Kailan nilagdaan yan? Nilagdaan bilang batas noong Desyembre 21, taong 2012 at naglalayong pababain ang maternal mortality at pagtaas ng contraceptive use. Ano nangyari?
Ano nangyari? Bakit umabot sila ng 138,000? Alam nyo, pagka kayo ay magulang at nakita, pagbigyan nyo na ako, Friday naman, lumalabas yung aking pagiging pusong magulang. Hindi ka ba mag-aalala? Hindi ba? Meron ho akong nabasang isang article kanina bago ho ako'y umere. Isa sa mga parang sinisisi ba yun kung tawagin? Sabihin na natin, sinisisi yung access ng mga kabataang ito sa digital. Ito ho meron ho akong nakitang video. Ito, nakakagulat ito. Ang mga bata ay parang mga grade 1, grade 2. Yung mga nagkakausap. Sabihin mo na grade 3, 7, 8, 9. Sabihin mo na mga 10 years old. Yung mga 10 years old, 9 years old, 8 years old. Ito yung kanilang challenge, okay? Ito yung kanilang challenge. Pag pinakita ko sa iyo yung picture, bata ito ang sagutan nila, pag nakakita sila ng picture ng maganda o gwapo, totropahin o jojowain. Mga bata ito baka akala nyo mga 16 years old, 17 years old. Hindi ho. Ang sinasabi ko mga bata, para ang itsura mga grade 1, grade 2. Pero hindi naman ho ako sigurado. Nakita ko lang naman sa video. Pero ang kanilang challenge, pag may pinakitang maganda o gwapo, sasagot yung mga bata kung totropahin o jojowain. Ano ba yung 7 years old? Ano ba yung 8 years old? Ano ba yung 9 years old? Grade 1, grade 2, grade 3? Hindi ba? Parang, ano ba ako nun? 7 years old, nasaan ba ako nun? Nasa kalye ko nun eh. Nagnanakaw ako ng mangga? Hindi naman ano yun. Kamag-anak naman namin yun. Hindi ko na lang sinabi sa tiyahin ko na ako iaakit. Pero yung isip ko nun, nasa ganun. Pag grade 1, grade 2 ka, maglaro ka, kain kayo ng mangga, kain kayo ng mga chichirya sa gilid. Walang, may pinag-uusapan ba kami pag-ibig? Meron din, pero mga crush lang. Pero very, very short span of time na binibigay namin na pag-usapan namin yung aming mga future o kaya magiging girlfriend, magiging boyfriend. Walang ganun. Ito, grade 1, grade 2, grade 3 pinag-uusapan. Jojowain o totropahin? Grade 1, grade 2? Hindi ka ba nagugulat dyan? So, iba na siguro yung parang, kanino ngayon pwedeng, ano ang sagutin natin bilang mga magulang sa mga ganitong pagkakataon? Ano ang sagutin ng mga NGO? Ano ang sagutin ng mga ahensya ng gobyerno? Ano ang sagutin ng gobyerno mismo? Nako, sana ako'y humihiling ng sa newsroom ng pwedeng makausap kung ano nangyari. Una, ano nangyari sa mga kabataan natin? Saan tayo nagkulang? Saan ako nagkamali? Masarap pag-usapan yan. Kaya kayo mga magulang, alam ko nanonood, nakikinig kayo, mas maganda ho pag-usapan natin para tayo na-educate at siguro sabihin na natin nawawarningan. Di ba? Nawawarningan. Ako sa totoo lang, meron ho mga magulang na kapag kumakain yung mga bata, hindi pinag-cellphone, I respect that. Really. Ako, humahanga ako sa mga ganon. Even sa mga restaurant, pagka kumakain yung buong pamilya, tapos bawal gumamit ng cellphone, di ba nakakabilib? May ganong disiplina, hindi ba? Pag-uusapan natin yan. Magandang araw, Pilipinas! Like. Teka lang, ako'y nag-iingat sa mikroponong ito. Baka malaglag. Magandang araw, Pilipinas! Live na tayo sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Stations, and of course sa Radyo Ronda. At sa lahat ng mga ginagawang radyo, kanila mga TV, Aliw Channel 23 at DWIZ News TV! Friday! Magandang araw, Pilipinas. Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis. Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Sa detalye ng mga balita, formal lang tinanggihan ng prosecution ng International Criminal Court ang request ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi dumalo sa confirmation charges hearing sa Pebrero 23.
Ayon sa prosecution, walang makatwirang dahilan upang hindi dumalo ang dating Pangulo. Bukod sa sinuri na ang medikal na ebidensya at agarang tinugunan ng chamber upang tiyakin ang kaginhawahan ni Duterte sa hearing na yan, iginiit ng prosecution na isang unreliable historian ang dating presidente ukol sa kaniyang kalusugang pisikal at mental. Giit pa ng prosecution, ang presensya ni Duterte ay hindi lamang formalidad, kundi isa rin itong significant milestone para sa mga biktima ng war on drugs. Binanggit din ito ang hindi pagdalo sa pagliliti sa pamamagitan ng video link na nagmumungkahi na ang kanyang pagliban ay udyok ng kakulangan ng paggalang sa korte sa halip na limitasyong pagkalusugan. Sa kasalukuyan, nasa kamay na ng pre-trial chamber kung may sapat na dahilan upang pahintulutang ituloy ang pagdinig nang wala ang sospek o kung ipag-uutos ang personal na pagdalo ng dating Pangulo. Ronda Pilipinas. Samantala, naniniwala ang isang political analyst na may kaakibat na panganib ang maagang deklarasyon ni Vice President Sara Duterte ng kandidatura sa 2028 presidential elections. Ayon kay Dr. Dennis Coronacion ng UST Political Science Department, maring matulad ang pangalawang Pangulo sa maaga ring pagdeklara ni dating Vice President Jejomar Binay sa plano nitong pagtakbo sa parehong posisyon noong 2016. Maaga rin anyang pinutakte ng mga paninira si Binay na kalaunay natalo. Kaya't posibleng ganito rin daw sapitin ng pangalawang Pangulo sa gitna ng kinakarap nitong impeachment at ang paglilitis sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. So ito nakikita kong dalawang major challenges na kinakarap ni Vice President Sara Duterte. And dahil nagkasabay yan, I think both of them have put the Vice President in a very disadvantageous position leading to the 2028 elections. Kasi imagine mo, kung halimbawa matutuloy ang House Committee on Justice hearing or deliberations, bubulat-latin lahat ng mga ebidensya na ini-attach doon sa mga complaints laban sa kanya. And I suppose some of this evidence are really going to damage her image. Masisira yung kanyang imahe. Halimbawa, binuksan yung mga bank account at kung ano-ano pa mga pinagagawa niya. So, maaring sumama yung kanyang imahe. And baka masira yung maganda sana ng survey ratings niya. Gayunpaman, kumbinsido si Coronacion na may mga itinatago pang baraha o estratehiya si VP Sara na maaari nitong gamitin para pumanig sa kanya ang mga kapwa politiko at mga botante. Parang ang inimagine niya dito, dalawa ang kanyang audience nung nagbigay siya ng speech. Ang una niyang audience, yung mga lawmakers natin sa House of Representatives, yung mga congressmen natin, na magde-decision kung anong gagawin sa impeachment complaints niya. Parang sinasabi niya, she's sending a strong signal. O sige pag ako nanalo sa pagkapangulo, pag nalusutan ko yung mga impeachment na yan, at nanalo ko by 2028, humanda kayo sa akin. Tapos at the same time, yung audience naman, yung mga publiko, may apology na binanggit, It's actually I think of it more as a PR strategy na usually in a crisis situation at halimbawa hindi na-handle mabuti ng isang political leader ang isang malaking problema o krisis, nagsosorry o nag-express ng remorse yung political leader, tapos at the same time nangangako ng redemption, ayusin niya yung sitwasyon. Kung lahat ng mga magdedeklara ay pararatangan ng mga iba't ibang paratang, Okay. di sana lahat na lang mag-declare. Yun na nga, di ba? Yun ang problema. Di ba? Ikaw, paparatangan kita. Oo, di ba? Paparatangan kita. Nasa akin na yun. Kung Oo. paano ko siya pasisinungalingan. Sa bagay, Sa oo. mamagitan ng mga ebidensya. Kung si Vice President Sara nagdeklara at ibabato na ng kung ano-ano, di sana lahat na lang kayo magdeklara at malaman na natin. Alam mo, nung kausap ko nga, interview ko yan kanina, si Prof. Dennis, ang iniintay niya na nga lang daw, pinagmamadali niya na nga yung oposisyon, Better late than never na raw. Diba? Kasi yan na yung parang mitsa ika nga, para masabing nagsimula na talaga ang 2020 magdeklara election. na kayo. Walang pasok? Ay, iba pala yun. Magdeklara na kayo, di ba? Sa mga tatakbo, para Yan. amin na kayong mapag-aralan ngayong ganitong kaaga. Mhm. Ako naniniwala ako na nagbabago ang panahon.
Oo naman. Di ba? Nagbabago ang panahon, nagbabago ang mga strategiya. Di ba? Nagbabago. Too early to tell. Nasa 2020, nasa first half pa lang tayo ng 2026. Yan po ang tinig ng... Hindi, yung interview, hindi si Daryl Justin ako- Marina. Yan po ang tinig ng political analyst na si Dr. Dennis Coronacion sa panayam ng DWIZ! Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap tayo ng isang report. Pananaw ng business sector sa panukalang Anti-Dynasty Act. Ikinikonsidera ng komite sa Kamara. Di ba parang urgent na to, di ba? Sinertify na urgent na to. Certified na ba? Oo, di ba? Alam ko, ano Ay, pala, hindi, priority. measure. Oo. Alam mo, Sige, ano yan? priority Oo. tapos urgent. Magkaiba pala yan. no? Sa kanila iba ang definitions, no? Itanong natin yan. Okay, report ni Patrol 30 Jelly Mendez. Jelly, go! Hindi isasantabi ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ang pahayag ng business sector sa usapin ng pagbuwag ng political dynasty sa bansa. Ito ang tiniyak ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong, ang chairman ng komite sa ginanap na second leg ng nationwide public consultation sa UP Cebu, kaugnay ng panukalang batas. Ayon kay Adjong, pag-uusapan ng komite ang concerns ng mga grupo ng negosyante. Anya nasa plano rin ang pakikipag-usap sa mga ito upang may paliwanag ang nasa mahigit 20 bersyon ng panukala. Paliwanag ni Adjong, ito ang dahilan kung bakit may public consultation upang makuha ang inputs ng iba't ibang sektor at para mapalakas ang babalangkasin na substitute bill. Sa panig naman ni Bukidnon Representative Jonathan Kit Flores, dapat kasama ang lahat ng sektor dahil ang naturang panukala ay may tuturing na everyone's concern. Ito si Patrol 30, Jelly Mendez nag-uulat para sa himpilang may tawdong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. At alamin na natin kung magtutuloy-tuloy ang magandang klima. Malamig habang ikaw ay naglalakad masarap. Nag-jogging pa ako gabi. Konti-konti. Ayun, jogging. Lakad, tapos konting jogging. Ayun. Ang sarap, ang lamig. Ilang kilometer? 1 kilometer lang. Kilometer ba yun? Yung takbo mo. Parang jogging. metros lang yun. Patay tayo dyan. Alamin na natin ang ating live weather report. Go! Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Alamin na natin ang live weather report kasama si Daryl Justin. Kaya ako natanong kasi meron dito mahilig tumakbo sa atin dito eh. Si Ted. Kaya Oo, si runner Ted pala yan, ano? Runner yan, no? Runner ng dekada. Ayun. Si Tet ay tatakbo sa taong 2028. Saan? Anong posisyon? Running position. Nakatayo. Sa lagay ng ating panahon. Ngayong araw na ito ng Friday, dalawang weather system pa rin po, or rather tatlong weather system ang umiiral sa ating bansa. Unahin natin ang shear line na as usual, magdadala po yan na maulap na papawirin na may kalat-kalat na pagulan at mahihinang mga pagkulog at pagkidlat sa Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, Soc-Sargen, Bangsamoro Autonomous Region and Masno Mindanao, Eastern Visayas, Sulu, Cebu at Bohol, habang ang easterlies naman po ay nararanasan ng nalalabing bahagi ng Mindanao. Bahagyang mainit po at maalinsangan ang inaasang lagay ng panahon sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Patuloy pa rin po ang surge o bugso ng northeast monsoon o amihan na nagdadala ng maulap na papawirin na may mga pag-ambon sa Cagayan Valley, Bicol Region, Apayao, Kalinga Mountain Province, Ifugao, Aurora, Quezon, Metro Manila, the rest of Luzon, and the rest of Visayas. Kaya asahan po natin na patuloy pa rin ang bahagyang pagbaba ng temperatura sa mga nabanggit na lugar at maaaring umiral po yan ng dire-diretso hanggang sa dating po na Sunday. Speaking of Sunday and 3-day weather forecast po natin for Metro Manila. Metro Manila magiging maganda. Maaliwalas po ang panahon mula Saturday, Sunday up until Monday. Mababa lamang po ang chance ng mga pag-ambon dito sa Kalakhang, Maynila. Nasa 22 hanggang 33 degrees Celsius ang temperatura. Pero kapansin-pansin po na medyo tumataas na yung ceiling ng highest recorded temperature, highest actual possible temperature sa malaking bahagi ng bansa.
dahil any monument, ika nga nila, any monument by first or second week ng March, magta-transition na tayo sa tinatawag nating hot and dry season. Ay, ganun. Ang Any bilis monument naman. ng March yan, any monument. Any monument na yan. Hintay-hintay na lang tayo sa any monument na yan. Pero sa Metro Cebu, asahan po, 3 araw masungit ang panahon na may malalakas na ulan, pagkulog at pagkidlat. Dulot po yan ng epekto ng shear line na nagdadala ng moderate to at times heavy rains. 24 hanggang 30 degrees ang agwat ng temperatura sa Metro Cebu, habang sa Metro Davao naman magkahalong init at ulan. Dulot po yan ng easterlies na may kasamang may hinang mga pagkulog at pagkidlat mula Saturday hanggang Monday. 24 hanggang 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura. Sa ating amihan temperature check, over the past 24 hours, nangunguna pa rin po sa listahan ang summer at kailangan pala ganito, summer capital ng City of Pines, sabi ni Kuyang James. Ayun, summer capital Baguio City. Ayos. Ayos yan. Sinisipon na bang lahat? 14 degrees Celsius sa Baguio City, 18.6 sa Basco Batanes, 18.9 sa Tanay Rizal, 19.5 sa Malaybalay Bukidnon, 20 degrees sa Kasiguran Aurora, 20.5 degrees naman po sa Baler sa May Aurora. Sa ating sunrise sunset, tumilawak pa rin po ang manok! Ayan, hindi inabutan ng sipon yan. 6:18 ng umaga at asahan ang paglubog ng araw. Uy, andyan ang kabayo. Alas 6:02 po mamayang gabi, paglubog po ng ating araw. Sa ngayon, yan ang muna aking latest weather report. Uy, sa Lunes pala, pag-usapan natin to pare ha. Ano yan? Itong pagsasampa ng kaso ng Lawyers for Commuter Safety and Si Protection. Atty. Ninton. Oo, sa yung driver ng GSM. Patay Sexual ka. harassment to. Hala ka. Oh, pag-usapan natin ito sa Lunes ha. Sige, sige. Yung Gusto ko mother yan. company yata hindi sumasagot eh. Kakalampagin natin. Quiet Talaga sila. ba? Dapat makausap natin si Attorney Ariel Linton sa Monday. Kausapin natin. Oo, sa Monday siguro. Magandang umaga, Kuya Dennis. Sa yung mga tagapakinig. Hindi, si Atty. Linton, ganun yan. Pero kaibigan natin. GSM ito. Ito yung Green and GSM. Smart Mobility. Kalat pa naman sila ngayon sa lansangan. Oo. Daming... sino ba may gawa ng GSM na yan? GSM. Nandiyan sino nga ba? Karamihan sa kanilang mga Ayan. kotse ay gawa ng VinFast. Kalagay dito. Electric company. Oo, electric vehicle. Oo. Sa Lunes, alamin natin. Okay. Hindi pa yata sumasagot. Eh, bakit naman? Bakit naman hindi kayo nasagot? Tingnan natin, baka sumagot Diba? ka, Atty. At may tanong, may May sagot. sagot. Oo, may tanong eh. Oo. At saka ang concern dito ay pasahero. At saka walang sinabi diyang ang sagot ninyo ay right against self-incrimination. Walang ganon. Oo. Basta ang tanong, pag may Ano, tanong, right? Right to self-incrimination. Hindi, ride daw eh. Right, right to, bago Sa Lunes, pag-usapan ho natin ito at kakontakin natin itong si Attorney Ariel Linton regarding dito sa pagsasampa ng kaso ng sexual harassment Okay. sa driver Sige. ng ano to? Green and Smart Mobility. Alam mo ito, GSM. marami ngayon to rito eh. Kalat niya sila. Oo. Dito sa Metro Manila. Ano ba to? Nabubuk ba ito sa ano? Nabubuk ba May ito app sa... yan, may app. ba ito? Tapos parang taxi din. Yun. Pwede Ano parahin. kaya ang ano nito? Ang parehas din kaya ng Grab ito? Parehas din siguro, no? Halos, may taxi din yan eh. Oo. Saka may app eh. Kaso may kaso sila. Kailangan nilang sumagot. Si Grab alamin kasi, natin. nung may kaso, sumagot. Oo. Oo, eto. Hindi pa eh. Sabi ni Atty. no comment. Linton eh. Oh. Pag-usapan siguro natin to pagka dating ng Lunes para ma-book natin ng appointment. Si Atty. Ariel. Inton. Inton, Ayan. ha? Sige, sabihin mo lang Kuya Dennis. At Tapos ikaw schedule si... natin. At ako po, hindi po ako si Atty. Hinton. Ako po si Darren Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas! Oy, isang reminder lang po ito para sa ating mga kababayan. Huwag pong matakot magpakonsulta o magpayakap sa tuwing makakaramdam ng sakit dahil may PhilHealth na siguradong aalagaan ang kalusugan mo. Lahat tayo miyembro at sigurado sa benepisyo. Pumunta lamang sa mga accredited Yakap Package Provider para makapag-avail ng Yakap Package. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa kanilang website na www.philhealth.gov.ph at pindutin ang click to call icon. Dahil Pilipino ka, may PhilHealth ka. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Rondo! Taga po tayo ng report!
Direktiba ni Pangulong Marcos na gawing ligtas ang mga lansangan nagresulta sa pagkakahuli ng mahigit 300 kolorum na sasakyan sa loob lamang ng 3 araw. Ayon po yan sa Malacanang. Alamin natin ang report ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Gilbert, go! Ibinida ng pamalaan na nasa 353 mga kolorum ng mga sakyan ang nahuli ng Land Transportation Office o LTO nito lamang Pebrero 9 hanggang 11. Ang hakbang kontra kolorum ay ginawa alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong unahin ang seguridad ng mga motorista sa bansa. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na batay sa datos na sinumite sa kanila ng LTO mula sa 353 na hinuling kolorum ay mahigit 100 ang na-impound habang 246 naman ay sinailalim sa technical impoundment. Ibig sabihin, plaka lang ng sakyan ang kinumpiska ng ahensya. Maliban dito ay dagdag ng opisyal, formal din niyang inilunsad ng ahensya ang K9 unit bilang bahagi ng kanilang mas pinatibay na pagpapatupad ng batas trapiko, inspeksyon sa mga terminal, checkpoint at iba pang operasyon ng nabanggit na ahensya. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa himpilang may todolas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIZ Patrol Report. Isa pa pong report. 2 karnaper na huli ng Norsagaray Police sa Bulacan. Sa Bulacan. Hawak pa kaya nila yung sasakyan o naibenta na? Alamin natin ang report mula kanino, Louie Angeles. Kuyang, nasa kanila pa ba yung sasakyan o naibenta na? Hindi, nasa kustodiya pa rin ng PNP. Very good. Naaresto ng Marsagay Municipal Police Station ang 2 lalaki na sangkot sa kasong carnapping sa bisa ng Republic Act 10883 matapos ang mabilis na responde at koordinasyon ng pulisya kaugnay ng insidente sa barangay poblasyon sa naturang bayan ng Norsagaray. Batay kay Police Colonel Ismael Gauna, Acting Chief of Police ng Norsagaray Municipal Station, kinilala ang mga na-arrestong suspect na sina alias Winston, 39 anyos, at residente ng Barangay Partida, Norsagaray, na Bulacan, at alias Ariel, 34 anyos, at residente ng Barangay Pulumbuhangin sa bayan ng Santa Maria. Ayon sa investigasyon, naganap ang insidente nitong nakaraang February 19, bandang alas 2 ng hapon, sa Kalumpang sa gitna ng barangay poblasyon. Nang iwan ng saksi ang motorsiklo ng biktima habang siya ay papunta sa kliyente, kaya sa kanyang pagbabalik, nadiskubre na wala na ang kanyang motorsiklo na nakatali pa sa kapwa nitong natinangay ng suspect at tinali sa motor nitong mga suspect. Agad namang naiulat ng residente sa barangay police at maging pagpapatrolya ay napansin ng pulis na may kahalagahan, may nakatalaga na sa may barangay Bigte, at napansin nila, pinara nila itong 2 suspect at batak nga itong isang motorsiklo pero wala silang naipakitang dokumento. Lagot. Kaya naman inaresto agad ito at ngayon ay sila ay nahaharap sa kaso ng nitong Anti-Carnapping Act, Republic Act 10883, at ngayon ay nasa kustodiyan sila ng Norsagaray Police Station. Mula rito sa Bulacan, Metro Patrol Welles para sa Implementado Lakas. DWIC, babalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Isa pang report. Sospek sa kaso ng natagpuang bangkay ng isang dalagita sa Quezon, Nueva Vizcaya, sumuko na. So Quezon, Nueva Vizcaya, yung lugar. Alamin natin ang report ni Ronald Idol Domingo. Paring Ronald, Kuyang, go! Isang malaking tagumpay ang naitala ng Nueva Vizcaya Police sa Provincial Office matapos na sumuko ang suspect kasabay ng pagkakarecover ng mahalagang ebidensya sa rumal-dumal na kaso na natagpuang bangkay sa Quezon, Nueva Vizcaya. Natuklasan ng biktima ng akayin ng isang aso ang kanyang amo sa lugar kung saan itinago at sinunog ang katawan. Agad namang nagsagawa ng case conference na pinamunuan ni Police Colonel Paul T. Buentibo
Provincial Director at dinaluhan ng mahalagang tauhan ng Nueva Vizcaya Police Provincial Office ang matigasig na pagsisikap sa pagsusuri ng CCTV, masusing follow-up investigations at dalubhasang pagbuo ng kaso ng mga investigador at intelligence officer mula sa pinagsanib na pwersa ng Quezon Police Station at Provincial Intelligence Unit ay humantong sa pagkakilanlan kay alias Ernie, 33 years old, binata tricycle driver at presidente ng barangay Madyagat, Quezon, Nueva Vizcaya bilang isang person of interest. Dahil sa tumitinding presyon mula sa nakalap na ebidensya, sumuko si Ernie sa mga autoridad, agad siyang inaresto, ipinalam ang kanyang karapatang konstitusyonal at kasalukuyang nasa kustodya ng Quezon Police Station para sa dokumentasyon at karagdagang investigasyon. Ito ang Ronda Patrol. Ronald Aidul Domingo, nag-uulat para sa Intirang May Tutong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, isa pa pong report. Sangguniang Bayan regular session ng Magalang nilangaw. Nako, pati yung 7 member nag-absent. Ano ba yan? Ano ba nangyayari dyan? Yan ba'y nagpo-protesta? At ano pinag-uusapan? Kuyang Johnny Gole. Kuyang Johnny, ano pinag-uusapan? Ano issue? Hindi, ang issue na isa sa mahalagang issue pinag-usapan, itong tungkol dito sa nabunyag na talamak na pagtatayo nito mga illegal na mga subdivision at kawawa rito yung libo-libong nakabili, nagbayad, naghulog, may mga OFWs na nabiktima dahil na-discover nga itong ngayon 13 pa lamang itong nasa listahan ng DSOD na illegal na nakapagtayo, nakabili ng lupa at nagtayo ng subdivision. So nilangaw nga itong regular session dahil mga langaw yung nakaupo doon sa kanilang mga upuan dahil hindi dumating, hindi sumipot dito sa nasabing regular session itong 7 miyembro ng kanilang sangguniang bayan, kabilang na rito yung ex-officio ng barangay captains at itong SK Federation na president ng Magalang, Pampanga. Ang mga dumating sa session ay sina Vice Mayor Eler Pecson bilang presiding officer, mga councilors na sina Cuco at Nico Gonzales, kasama rito si GD Cruz at napawang mga miyembro ito ng mga minority bloc sa ipinadalang social media message daw dito kay Vice Mayor Pecson. Dumalo umano sa isang seminar workshop itong mga nag-absent na miyembro ng konseho na inorganisa nito si dating head ng business permit na license office o BPL o Mr. Ryan Miranda. Kasama rin daw sa nasabing seminar na idinao sa lalawigan ng Isabela itong si Mayor Maria Lourdes Lacson at mga piling punong barangay na nagsimula noong February 17. Ayon dito kay Vice Mayor Pecson dahil sa walang quorum, kailangan niyang ipagpaliban itong pagdinig sa issue tungkol sa nabunyagang talamak na illegal construction nitong mga subdivision na ang gamit ng mga developer para sa kanilang pang-iinganyo ay ito namang inisyong business permit ng lokal na pamahalaan at iba pang mga dokumento mula dito sa opisina nitong si Miranda, na batid na ito na ang ikatatlong ulit na paanyaya ng Sangguniang Bayan kay Miranda para sana magpaliwanag, ngunit patuloy itong iniisnab yung imbitasyon upang magbigay sa nawala o anong kadahilanan. Nilinaw nitong si Councilor Cuco Gonzales dapat dumaluan niya ito si Miranda upang maliwanagan ang usaping ito dahil libo-libo ng aplikante ang nakakapag-down payment, nagbayad ng reservation fee at nakapaghulog na ng kanilang pera sa binili nilang residential houses and lot mula sa alok ng mga illegal developers na ito. Ang nabiktima ng sindikato at ilan sa kanila ay mga overseas Filipino workers pa, saka upang makapaggawa umano sila ng legal na hakbang upang masagkaan ang ganitong illegal na gawain dito sa kanilang bayan sa Magalang, Pampanga at upang maiangat din yung imahin ng kanilang bayan. Bukod dito ay upang proteksyonan din itong kanilang mga kabalin at iba pang mga aplikante mula sa mga sindikatong ito na nakabiktima o maaari makabiktima pa sila. Inamin itong si Vice Mayor Pecson na sa kasalukuyang umiir na batas ng Local Government Code of the Philippines ay wala
walang kapangyarihan na niya yung SB upang pilitin itong isang local department heads na dumalo sa regular session ng SB. Ngunit sa usaping issue of permits sa mga illegal developers ay dapat na magpaliwanag niya dito si Miranda alang-alang sa mga libu-libong na biktima na nitong mga kanilang kababayan ng sindikatong ito. Sa March 7 ng umaga ay may idadaos na legal aid caravana na inorganisahan itong si BM Pecson at Councilor Gonzales na gaganapin dito sa kanilang People's Gym. Dito maaaring idulugan niya ng mga biktima ng illegal developers ang kanilang mga reklamo upang ma-refund ang kanilang mga pera. Maging ang usapin tungkol sa naudlot na Santo Niño Housing Project noong 2020 ay kasama rin daw natatalakiyin na dito sa nasabing legal aid caravana. Mula dito sa bayan ng Magalang, Pampanga. Yes, sir. Sa Senado, sabi na nakatapat niyan. Pagka hindi dumating, hindi pwedeng isabi na ng grupo o ng mismong sesyon o ni Vice Mayor mismo. Wala raw silang kapangyarihan Wala. under the local government code. Iba raw sa Senado at Kongreso pwede makontent yung mga ganyan. Dito, wala raw silang kapangyarihan. Kaya hanggang doon lang daw sa paanyaya. So, stalemate yung usapin nito. Wala man lang wala man lang notice to explain, walang ganon man lang. Wala Lungkot naman yan. Yun nga, yung ano diyan. Ngayon, may gagawin daw na mga legal na caravan aid. Maaari daw idulog doon ng ating mga nabiktima ng kababayan. Oo, yung kawawa rito, yung mga OFWs, Tama. kasi hindi nila alam itong nangyaring sitwasyon, patuloy silang nagpapadala ng pera at nag-uuhulog doon. Yung pala, hindi matutuloy yung gagawing subdivision, walang development. Palayan Okay. sa kasalukuyan. So yan muna yung update. Buhat ito sa bayan ng Magalang, Pampanga. Ito si Central Luzon Patrol, Johnny Gole, para sa Impila May Todo Lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Oras po natin sa buong Pilipinas. 12 minuto bago mag alas 11 ng umaga. That time check. Samantala, tuloy-tuloy ang mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Tanggap tayo ng isa pang report. Kooperasyon at ugnayan ng Marina at International Maritime Organization mas palalakasin. Alamin natin ang report ni Patrol 24 June Samson. Kuyang June, go! Kuyang! Kaya nga, Dennis, nakipagpulong na ang Maritime Industry Authority o Marina sa International Maritime Organization o IMO upang palakasin ang kooperasyon sa mga isyong may kaugnayan sa mga usaping pandagat. Ito'y makaraang bumisita sa Marina Central Office si International Maritime Organization Secretary General Arsenio Dominguez. Tinalakay sa pagbisita o sa pulong ang pagpapalakas ng safety oversight sa mga domestic fleet, mga target sa greenhouse gas reduction, pag-usbong ng autonomous ships at pagtugon sa bullying at harassment sa mga barko. Iniulat naman ni Marina Administrator Sonia Malaluan ang mga programa sa maritime safety, pangangalaga sa marine environment, ship building at ship repair, ship registry at maritime digitalization. Ipinakita rin ng Marina ang mga proseso sa standards of training, certification and watchkeeping office para sa pagsusulit at sertifikasyon ng seafarers at pag-i-issue ng seafarers identity document. Patrol 24, June Samson, para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Isa pang report. Dalawang magkakahiwalay na insidente ng pamamaril sa Malabon na ang nayari. Anong nangyari? Baka nangyari. Ha? Patay. Nayari sa Barangay Tunsuya at Barangay Panghulo. Dalawa po ang patay at dalawa sugatan dito. At isa dito ay kagawad ng barangay. Alamin po natin ang detalye mula kay Danny Cruz. Kuyang Danny, go!
Isang lalaki ang nasawi habang isa naman ang sugatan matapos ang pamaril na naganap sa Block 4, Letre Damata sa Barangay Tunsuya sa Malabon City bandang alas 11 G's kagabito. Kinilalang nasawing biktima na si Michael Flores, 43 taong gulang, dineklara itong dead on arrival sa ospital ng Malabon. Sugatan naman ang kasalukuyang ginagamot sa MCU Hospital sa Caloocan City ang kanyang live-in partner na si dating Kapitana Jennifer Lopez, 49 na anyos, batay sa investigasyon ng pulis, magkasama ang mga biktima na nakaupo sa isang mesa nang dumating ang tatlong hindi pa nakikilalang mga sospek na pawang may takip ng tuwalya sa muka at agad silang pinaputukan. Gumanti naman ng putok ang dalawa pang kasama ng mga biktima at ang isa dito ay napag-alamang kagawad ng barangay. Tinamaan ng isang sospek at nasawi din sa lugar habang nakatakas naman ang dalawa pang kasama nito. Nakumpiska ng mga responding police ang dalawang kalibre 45 baril habang patuloy naman ang otoridad sa kanilang operasyon para matukoy ang pagkakakilanlan at maaresto ang mga nakatakas na sospek. Samantalang sugatan naman ang kagawad ng barangay sa Santolan na nakilalang si Reynaldo Agcuas, 70 taong gulang, ng pagbabaril ng riding in tandem sa Luis Street sa Barangay Panghulo. Sakay ito ng motorsiklong PCX ng sundan ng dalawang sospek na naka-joyride uniform. Nang madikitan ng biktima, pinaputukan ito at agad tumakas sa direksyon ng Malinta sa lungsod ng Valenzuela. Nagtamo ng tama ng bala ang kagawad sa baraso at sa kanang bahagi ng kanyang likod. Patuloy namang ikinasang dragnet operation ni Police Colonel Alan Umipig at inaalam nito ang motibo ng pamamaril kung ito daw ay may kinalaman dito sa nalalapit na umano'y barangay election dahil dalawa sa biktima ay naging opisyal ng barangay. Metro Patrol, Danny Cruz, nag-uulat sa impilang may todong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, para sa ating balitang esports, high-speed hitters wagi sa ikatlong sunod na laro sa PVL All Filipino Conference. Alamin natin ng sports news mula kay Kim Gomez. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Naitala ng PLDT High-Speed Hitters ang kanilang ikatlong sunod na panalo matapos talunin ang Akari sa score na 25-22, 25-27, 25-21 at 25-15 sa 2025 Premier Volleyball League All-Filipino Conference sa San Juan City. Pinangunahan ni Phil Canadian Savvy Davison ang PLDT sa kanyang 18 puntos. Malaki rin ang naitulong ni Libero Kat Arado na may 26 excellent digs at 10 excellent receptions. Nag-ambag sina Kim Kiana D at Majoy Baron ng tig 14 na puntos habang may tig 10 naman sina Mika Reyes at Alea Malaluan. Naitabla ng Akari ang laban sa second set 27-25. Ngunit nakabawi ang PLDT sa third set kung saan ang score ay 25-21. Sa fourth set, maagang lumayo ang high-speed hitters at tuluyang tinapos ang laro. Bumagsak sa 0-3 ang record ng Akari sa kabila ng 16 points ni Gretzel Soltones. Nagdagdag sina Ivy Laksina ng 13, Sed Domingo ng 11 at Fifi Sharma ng 10 puntos. Para sa Sports News, Kim Gomez nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, Bagong-bago. Fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Iwamoto at Panfilo Lacson Jr. engaged na. Alamin natin showbiz balita mula kay Anton. Para
sa aking balitang showbiz, engaged na ang aktres na si Iwamoto sa kanyang longtime partner na si Panfilo Pampi Lacson Jr., anak ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson. Nabatid na naganap ang engagement ng dalawa habang nasa Japan ang mga ito. Inanunsya ni Iwa ang kanilang engagement sa pamamagitan ng isang Instagram post kung saan sinabi niyang hindi na siya makapaghintay na maging misis ni Pampi matapos ang 14 na taong pagsasama. Samantala, nanguna sa pag-congratulate ang dating asawa ni Pampi Lacson na si Jody Santa Maria na tinaguriang significant ang naturang anunsyo. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Ronda Pilipinas. At bago tayo magpaalam, tayo muna magpatabang quote of the day. Ang ating patabang quote of the day, hindi lahat ng bagay minamadali. Pero sana, sahod. Ano ang sahod? Ay, sahod, madaliin. Kay talaga. At yan ang kabuuan ng mga balita at informasyon sa Ronda Pilipinas. At tabayanan po susunod na programang Yes, Yes, Yo, Topacio with Attorney Ferdy Topacio and Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis. Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Happy weekend!